Yo, what's up? What's up, everybody? Welcome back to my channel. This is Marlo Motovlog. So, pauwi na tayo. Maga kami pinauwi ng teacher namin. Pero, may assignment kami. May assignment kami para for next week. So, para alam niyo na, tuloy-tuloy ang class, tuloy-tuloy ang learning. Yun, so dapat tuloy-tuloy ang learning. Siyempre, na-interrupt tayo sa sinasabi ko kasi nga may nakahambalang na sasakyan sa gitna ng kalsada. Pero yun nga, mabalik tayo, no? Bago kami pinauwi, by next week magsimula na kami mag ng module. Pero hindi naman pa namin uuwi. Sa school namin gagawin. And then after that, it depends on us na kung paano, kung mag-module kami sa bahay or pasok pa rin kami sa school. Pero ako mas pipiliin ko pumasok sa school or kung module ako, modular, para para may research may katulong ako na na hindi naman ako kukopya sa internet. It's just that kukuha lang ako ng mga ideas kung paano. Actually guys, hindi siya mahirap, hindi siya madali. Talagang parang nag-aaral ka regular class, pero sobrang daming ginagawa. Ng utak. Yung utak ko pa naman inaamag na. Yung math nga kanina, wala ako na isagot kahit isa kasi sobrang bago sa paningin ko kasi nga hindi ako nag-aral ng high school. Hindi ko natapos yung second grading lang ako ng high school, nag-stop na ako. So totally, first year high school lang natapos ko. Ayun nga sabi nung teacher kung hindi nyo natapos sinabi yung graduate kayo, hindi kayo nakatapos ng high school pero second year high school lang kayo pero second grading lang. Totally, hindi kayo tapos sa second year. So, first year lang ang natapos ko. So, wala pa yata. Ewan ko may algebra na ng first year high school. I think wala pa yata. Hindi ko lang sure. Ayun. So, papakita ko sa asawa ko mamaya itong pinicturan ko na pinagawa sa amin. Papaturo ko sa kanya. Antok na nga ako guys pero I need kailangan namin aralin. Kumbaga tutulungan kami ng teacher kung paano gawin. Instruction wise, ang doon. It's just that ang ALS kasi siya, self-study. Ipapaliwanag sa'yo, i-explain sa'yo kung paano gagawin. And then, ikaw na bahala. Kumbaga, dito sa alternative learning system, parang sinusukat yung kaalaman mo eh. Parang, ano ba tong taon to? Bakit na-post sa pag-aaral? Kung bakit siya na-post, susukat din yung knowledge mo. Dapat, kung bakit, sukatin yung knowledge mo. And then, once na nasukat na or once na gawa mo na yung pinagagawa ng teacher, okay na yun, goods na yun. So, yun, nabago na naman yung target month namin para matapos yung class namin ng school year. By November daw dapat tapos na kami. Kailangan November pa lang okay na yung namin, portfolio, output, lahat, kompleto na. Para by December, chill na lang kami. Yun. Kasi by March, graduation na eh. Pero hopefully, guys, panalangin nyo na makapasa tayo.
sa mga followers ko, subscribers ko, pag-pray nyo ako na matapos ko tong pinasok. Matapos ko itong pag-aaral ko kasi accomplishment siya para sa akin. Sa akin to kasi hindi naman para sa iba to Ginagawa ko to hindi para sa iba. Ginagawa ko to para sa sarili. Para in the near future, since I have a lot of experience sa work or whatsoever, kumbaga, maano ko siya, mas may enhance ko yung knowledge ko, ma-apply ko to kasi rin sa future job ko in the near future. Let's say for example, wala signal for example, nag-abroad ako halimbawa, tapos may malaking kumpanya na nag-hire sa akin na kailangan nila ng high school graduate, which is hindi ko nakuha. So kailangan matapos ko to, sa awa ng Diyos, bigay sa akin ng Diyos to, mas pag-iigihin ko pa ang trabaho ko, mas pagbubutihan ko pa ang pagiging mabuting asawa sa aking asawa, magiging mabait na manugang sa aking mga biyanan. Kasi kapag, sabi nga diba, kapag meron kang discarded diploma, 100% aasenso ka. Hindi lang kasi ang diploma, hindi lang kasi papel lang yan. Ayun yung basihan na knowledgeable ka, matalino ka. Kasi ang diskarte kasi, madali lang matutunan yan. Mabalik tayo doon. May nakausap ako isang nanay na mga 45 plus na. Si ate, kaklase ko siya. Hindi raw siya naniniwala na diskarte lang aasenso. Sabi ko nga kanina na yes, may diskarte ka. Paano naman yung ibang tao na walang diskarte sa buhay? Diba? Paano na lang sila? Wala silang diploma. Kasi ang diskarte natutunan din yun sa eskwelahan. Bakit ko nasabi natutunan ng diskarte sa eskwelahan? Magpapa-exam ang teacher, quiz, exam, what, so on so forth. Ngayon, didiskartehan mo ba paano mo sasagutin yung tanong? Paano mo nga ba didiskartehan? Siyempre, ang diskarte doon, magre-review ka. Magre-review ka ng mga pinag-aralan mo. Diba? Ayun ang diskarte para makapasa sa exam or sa quiz. Kasi nga, ang diskarte, nagsisimula yan sa eskwelahan, hindi sa labas. Aba naman, baka naman, yung mga nagsasabing diskarte o diploma, diskarte daw. Pero hindi. Kasi eskwelahan pa lang, may dumidiskarte ka na paano ka makakasagot, paano ka makakapasa. Didiskarte ka, paano diskarte, magre-review ka. Diba? Doon ka na natututo, inuhubog ka ng teacher, kaya nga dyan sila tagahubog ng kaalaman nyo, palawigin ang kaalaman nyo sa buong sa mundo. Paano kung diskarte ka lang ng diskarte? Bakit? Malawak ba yung pagkakaintindi mo sa diskarte? Hindi naman yata siguro. Hindi naman siguro malawak ang pagkakaintindi ang kaalaman mo. Oo, malawak yung pagkakaalaman ng iba, yung mga asensado na. Pero paano naman yung mga hindi pa nakakatungtong ng elementary, ng high school? Paano sila didiskarte? Hindi nga sila nakapag-aral. Hindi nga kami nakapag-aral. Siyempre sa eskwelahan pa lang, huhubogin ka na paano didiskarte, paano yung ganyan. Diba nga kay Franklin Miano may sumagot na professor. Kasi sinabi niya nangi-scam lang yung mga professor. Paano mo nasabing nangi-scam ang professor? Kaya nga nag-teacher yan kasi may lisensya yan. Ikaw, may lisensya ka ba? Diba? Yun lang. So, on the way na tayo sa Pure Gold kasi mag-grocery ako ng paninda. Lalaman namin sa tindahan. Kasi nga, medyo
medyo ibabutas na eh. Butas in a way na ano, wala masyado panindan, sakit lubak. So yun, ngayon din muna for now. Day 3 pa tayo. Next week, malalim yung butas. May day 3 pa tayo. So bye for now.